Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Halimbawa po ba na ang isang tao dati siya basagulero, babaero, marami po siyang ginagawa talagang mali at kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ngayon po, nung makarinig po siya ng pangangaral, nagbago siya at naglingkod sa Panginoon, nagpakatapat, tinalikuran po niya yung mga masasama niyang gawain noon. Kaya lang po, ang napasukan niyang relihiyon ay isa po sa mga sinasabi pong ayon po sa inyo, sabi sa Biblia ay mali. Mali ang aral. Ang aral mali. Mali ang aral, gano'n. Ngunit hindi po naman niya nalaman ito sapagkat nawala siyang pagkakataon para marinig yung pag-aaral. Ang alam lang niya ayon sa mga itinuturo sa iyo na kanyang kinaaniban ay tama. Sa palagay po kaya ninyo, mawawalang sa isa yung kanyang pagtatapat, walang pagkakataon sa kanyang kaligtasan. Ano na natin yun, ipagpakaya na natin sa hustisya ng Diyos yun. Kasi alam mo, merong mga nakalagay sa puso ng tao na hindi natin maalam Hindi natin mahahatulan. Kaya, sa Biblia, yung mga nakalihim sa atin, ayaw ng Diyos na pakialaman natin yun Pakinggan mo. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakilanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Yung mga nakalihim, hindi natin alam kasi kung ano talaga nasa puso ng tao. Huwag natin siyang hatulang mawawalang kwenta yung ginawa niya. Huwag din naman natin hatulang ligtas na agad siya. Ipagpasa Diyos na lang natin dahil di natin pwedeng hatulan yung di natin alam Sige po, maraming salamat. Maraming salamat din Magandang gabi po, Brother Eli. Brother Eli, ang unang katanungan po tungkol sa unang Korinto 3:15. Kasi isa po akong Baptist at hindi rin po ako sang-ayon doon sa paniniwalang once saved, always saved. Ginagamit nila sa akin itong talatang ito. Hindi nila naintindihan yan. Kasi nakasulat dyan, kung ang kanyang gawa ay masunog, malulugis siya. Pero kung siya sa kanyang sarili ay maliligtas siya. Alam mo kahulugan nung kapatid, ganito yun. Ako may gawa Ang tinutukoy ni Pablo dyan, gawa ng mangangaral. Kasi sabi niya, ako'y gaya ng isang matalinong tagapagtayo. Doon sa itaas mo lang, sa bandang 9, 8. Tapos, pero sa pagtatayo, hindi makakapaglagay ng alinmang pinagsasaligan maliban sa nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Di ba? Ngayon, pero kung halimbawa, sino man ikay magtayo sa ibabaw ng saligang ito, ng bato, kahoy, tuyong dayami, mahalagang hiyas, ginto, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Aling gawa ang tinutukoy? Yung gawa na yung itinayo mo dun sa ibabaw ng saligang bato. Ayan. Makikita mo, ang araw ang magsasaysay kung ano yung gawa mo. Kung yun ay inihalimbawa sa ginto, sa bato, sa tuyong dayami o sa kahoy. Ganito yun. Di ba kayo'y gawa ko? Pakibasa. Ako'y malaya. Hindi baga ako'y apostol. Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin. Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Gawa ni kayo, mga tao yun Di ba kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kasi alam mong gawa, ibig sabihin ng gawa ron, yung nasa Mateo 28.
gawin ninyong alagad ang mga bansa. Kaya ang mga ngaral gumagawa ng alagad. Kaya yung mga taga-Korinto, sabi ni Pablo, di ba kayo gawa ko sa Panginoon? Ayun. Gawan pa paano? Isinasalig doon sa ibabaw ng batong saligan na si Kristo. Kaya lang, iba-ibang klaseng tao ang nahihikayat mo sa Diyos. Di ba? Meron parang ginto na habang inaapuyan mo, lalong nadadalisay. Meron parang pilak, habang inaapuyan mo, lalong nadadalisay. Meron naman parang kahoy, pag inapuyan mo, nasusunog. Lalo naman pag tuyong dayami, sandali, sunog. Ano? Ganyan. Ngayon, kung yung gawa mo masunog, malulugi ka. Halimbawa, ako gumawa. Masunog ka. Halimbawa, gawa kita. Para kang tuyong dayami, 2 linggo lang, lumayas ka na. Hindi ka na nagtagal sa paglilingkod. Lugi ko sa'yo. Di ba? Pero ako, sa akin sarili, maliligtas ako. Di ba? Nakuha mo punto ron? Basahin natin yung 3:15. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Tinutukoy na gawa dyan, yung tao na inilagay mo sa aligang bato. Kasi kung ito tatas mo sa 11, no? Sino man di makakapaglagay ng ibang pinagsasaligan maliban sa nakalagay na ito si Kristo Jesus. E di may saligan, yung foundation rock. Tapos, ngunit, kung ang sino may maglagay sa saligang ito ng bato, ginto, tuyong dayami, ang gawa niya mahahayag. Bakit? Ang tinutukoy na gawa, yung ipinatok mo dun sa ibabaw ng saligan. Tao yun eh. Yun, iba-iba ang pinagtularan. May ginto, may tuyong dayami, may kahoy, may etc. Kung masunog siya, hindi siya makatagal. Parang ginto na, ang ginto habang sinisilaban mo, lalong nadadalisa eh. Meron tao ganun. Habang inaatake mo, tinuturuan mo ng aral, lalo siyang tumitibay. Meron naman, pag inatake mo, ayaw na. Sunog na agad siya. Kung masunog siya, lugi ka. Pero ikaw, maliligtas ka dahil di ka naman gumagawa ng masama eh. Diba? Yun ang mahirap maunawaan niya sa talata na yan na napagkamala ng mga Baptist na kahit masunog yung gawa mo, ligtas ka pa rin. Kaya nga sinasabi nila na hindi na kailangan ng gawa. At yan, dahil ginagamit nila yung Efeso 1:13 tungkol naman po doon sa Ebanghelyo. Ang sabi roon sa 1:13, sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Di ba yun nakasulat? Na sa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Paano nila gagamitin? Kasi lumalabas, Brother Eli, ang parang Ebanghelyo sa kanila ay yung lamang pong pagkamatay at pagkabuhay natin pa. Kalokohan yun. Kalokohan. Ang Ebanghelyo, hindi ganun po ang aking pagkamatay. May aral ang Ebanghelyo. It goes with some doctrines. The gospel has its doctrine. Halimbawa, naniniwala ka si Kristo isinugo, namatay, nabuhay na maguli. Yun lang ba Ebanghelyo? No. May doctrine dun sa paniniwala kay Kristo. 15:3 ng unang Korinto. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Alin yun? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Yun ang Ebanghelyo. Sabi nila, no? Itaas natin sa uno. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kamo, ang Ebanghelyo na sa inyo, aking ipinangaral. O di may aral yun na inyo naman tinanggap, na inyo namang pinananatilihan. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kaya yung Ebanghelyo, hindi basta namatay si Kristo, Ebanghelyo na kagaguhan yun. Ang Ebanghelyo may aral na kasama. 2:6 ng Kolosas. Pakinggan mo, kapatid. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangauugat at nangatatayo sa Kanya
at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo. Kita mo, may turo eh. May aral. Hindi po pwedeng walang aral. Meron ba naman maliligtas hindi sumunod sa aral? Ha? Alam mo, pinakasalaulang relihiyon sa mundo, Baptist. Wala na raw mabuting gawa, wala nang aral, wala nang utos. Abe, ano gagawin mo kung magbabaptist ka? Mabuti pa, manatili ka na sa Katoliko. Sa Katoliko, may mabuti pang itinuturong gagawin mo eh. Sa kanila, di na raw kailangan ng mabuting gawa. Biro mo kagaguhan yun? Ha? Malaking kagaguhan yun. Pakinggan nyo. Sasabihin mo, hindi na kailangan mabuting gawa. Ay, ano gagawin mo? Kademonyohan. Ibig sabihin, ng paglilingkod sa Diyos, wala kang gagawin. Ganun ba yun? Basa sa isang talata ng Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kita mo? Sa pamamagitan ng gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Tapos aalisin mo gawa. Ang tao ng Diyos, kaya nga naglilingkod sa Diyos para gumawa ng mabuti. 3:17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, ay tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun, ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. O, meron bang gawang mabuting gagawin ka o wala? Meron. Yung pastor ng Baptist, wala na ika. Pero nanghihingi ng ika po ang mga walang ya. O, tanungin mo sa kanila, yung bang pagbibigay ng ika po, mabuti o hindi? Sasagot sila sa'yo, mabuti. Akala ko ba, pastor, hindi na kailangan mabuting gawa. Di, hindi na ako magbibigay na ika po, hindi papayag. Okay? Kaya ay nako, napakarami ko na na-discuss yung Baptist. Talagang hindi naman sila uubra kung sa Biblia. Ngayon, kung walang kaharap na Suryano at sila lang, umuubra sila. Pero ako hindi ako papayag nun. Kahit awayin niya ako. Sabihin mo, hindi na kailangan gawang mabuti. Kaya nga ang Diyos ay mabuti. Kaya kailangan gumawa ka ng mabuti. Tapos wala nang mabuti. Ano gagawin mo? Kabalbalan. Mali yun, kapatid. Mabuti pa, umalis ka na sa Baptist. Under doctrination nga po. Salamat sa Diyos at naka-first step ka na pala. Ito po ang Apocalypse 20:1 and 3 ay magaganap pa lang. Chapter 20, verses 1 to 3, hanggang 4 mo na. Magaganap pa lang yun. Kung magaganap pa lang po ba to? Kasi sinasabi rito na may 1,000 taon pang maghahari ba o... Maghahari si Kristo, ikukulong naman yung dyablo. Ang sabi niyo po, maswerte na tayo kung abutin tayo ng mga 10 to 15 years. Ay ano yun? Yung pagbabalik ni Kristo, tinutukoy ko ron. Pagbabalik. Mag-uumpisa kasi yung 1,000 taon dun sa pagbabalik ni Kristo. Baka confused ka, no? Pagbabalik ni Kristo ang itinanong sa akin. Kasi yun ang katapusan ng lahi ng tao eh. Yung pagbabalik ni Kristo, wala nang manganganak nun eh. Ilalagay na ang tao sa paghatol. At yung mga taong hindi naging dapat sa Diyos, hindi nakapakinig sa panahon natin, doon sa millennium o sa 1,000 taon, ilalagay sila sa paghahari ng mga banal. Doon sa panahon na yon, nakakulong ang demonyo. Pagkaraan sa 1,000 taon, saka siya papawalan. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Sa pagbabalik ni Kristo, after the first resurrection. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli. Basahin natin. Mapalad at banal ang makalaki sa unang pagkabuhay na maguli. Ayun. Mapalad at banalika ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagka nakalakip ka sa unang pagkabuhay na maguli, mag-uumpisa ron, maghahari kayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Therefore, the millennium starts at the resurrection. Doon mag-uumpisa yun. Salamat po, brother. Salamat din po.
Magandang gabi, Brother Magandang gabi Eli. po. Tatanong ko lang po sa inyo kasi nagtatanong din po sa akin ng mga kasama ko na kung bakit daw yung mga nasa relihiyon na umiigay buhay kahit daw mali ang relihiyon nila. Umiigi ang buhay kahit... nasa Mateo yun, 5, kahit mali ang relihiyon, ano? 5 ng Mateo, versikulo 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Bakit? Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Tamo, hindi naman batayan yung umigi ang buhay mo, sa Diyos ka na eh. Kasi, ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kahit dun sa masasama, gumawa kayo. Para maging anak kayo ng Amang nasa langit. Kasi yung Ama, ganun siya magtrato. Nagpapasikat siya ng araw sa mabubuti at sa masasama. Nagpapaulan siya sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Pag ulan, hindi naman po pwedeng ang mauulanan lang yung mabubuti. Di ba? Pati masama, naulanan eh. Pag sikat ng araw, pati mga pusir nasisikatan, di ba? Ayun. Tingnan mo, yung mga bansang walang Diyos, yung Russia, umuunlad din yun eh. Yung Japan, napakayaman ng Japan, pero hindi kumikilala sa tunay na Diyos yun. Ang dinidiyos nila ron, si Shinto, si Buddha, mga hindi tunay na Diyos. Kaya hindi batayan yung pag-unlad ng tao para paniwalaan mong siya sa Diyos. Hindi batayan yun. Kahit po ba isang tao, katulad ko, matagal na ako nakikinig sa inyo, buhat pa na kayo nasa ibang channel tsaka yung programa nyo. Ako ba yung nakatanggap na ng katotohanan kahit hindi nyo pa ako nadodoktrinahan? Hindi matatanggap ng tao yun, malibang matanggap ang bautismo eh. Nag-uumpisa yun sa bautismo. Sabi ng Biblia, huwag kayong maging tagapakinig ng salita, kundi tagatupad, sapagkat kung tagapakinig, dinadaya. Pakibasa nga kapatid. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Dinadaya mo sarili mo pag nakikinig ka lang, di mo naman tinutupad. Hindi ka naman po pwedeng makatupad mag-isa. Kasi ang batas, mag-iibigan kayo. Ikaw nag-iisa, sino iibigin? Sarili mo. Tapos magpatawaran kayo sa isa't isa, sabi ng Diyos. Kaya nga may kongregasyon eh. Sino patatawarin mo? Nag-iisa ka lang. Di ba? Kaya siyempre kasama ka dun sa kongregasyon. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makikisanib kayo. Ang pakikisanib, ang pakikisama. Paano kitang makikilalang kapatid kung nag-iisa ka sa bahay nyo? Siyempre, sasama ka. Utos yun eh. Saan nanggaling yung rosaryo? Saan nanggaling yung rosaryo? Ano yan eh? Hindi naman galing kay Kristo yan eh. Walang rosaryo ang mga unang Kristiyano. Ang katunayan, bawal sa kanilang manalangin ng paulit-ulit eh. Basahin natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayun, sabi ng Biblia, talastas ka ng Ama ang kailangan ninyo bago nyo hingin sa Kanya. Kaya huwag kayong gagaya sa mga Hentil na kung manalangin, nananalangin ng paulit-ulit. Ngayon, alamin natin dito sa Aklat Katoliko, The Secret of the Rosary. Ito ay Aklat Katoliko. Meron itong Ecclesiastical Permission, may nihil obstat ni Gulielmus Hags, Censor Librorum, at may imprimatur ni Thomas Edmundus Molloy STD, Archiepiscopus Brooklyniensis, Brooklyn, New York, 1954. Ang sabi dito kung saan ang galing yung rosaryo, ito, sa page 18. But it was only
in the year 1214, that the Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. Ayon. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ito raw, ibinigay daw ito ni Santa Maria kay San Dominico, kay Saint Dominic, at ito'y noong 1214, 1,214 years old, o 1,214 years after the death of Christ, AD. Kaya, matagal nang wala ang mga apostol, 1,000 taon nang mahigit, pati si Kristo nasa langit na, nung lumitaw nung maimbento yung rosaryo. Kaya hindi galing kay Kristo yan. Ayon sa Aklat Katoliko. Salamat din po. Totoo po bang may hidden meaning yung mga songs ngayon pag ano mo? Sabi nila, ano ba masasabi niyo sa mga taong nagsasabi? Ano sila alam mo mga tao ngayon, marami naiisip eh. Hindi mo na pwedeng pagbawalan ng isip ng tao ngayon, kahit ano naiisip na eh. Lahat binabaligtad. Pati salita nga binabaligtad eh, di ba? Oh. Sogbo sa tomgu. Sabi. Sokpa na. Sogbo. Tomgu. Sogbo. Nakalagay, meron ako nakita nga eh. Loito sa toits. Ano ngayon binabaligtad? Ganun naisip ng tao ngayon eh. Kaya ngayon, hindi natin maaalis yun. Unti-unti naman talaga nababaligtad ang mundo. Lalaki na ang nakapalda, babae na nakapantalon. Lalaki na mahaba ang buhok, babae naman ang maigsi. Ayun. Yan, mga puro pagbabaligtad na. At yung lalaki nagpapakasal na sa kapwa lalaki at babae nagpapakasal sa kapwa babae. Kaya malapit na rin ng Diyos baliktad ang mundo. Kaya paparusahan ng Diyos ang mundo dahil doon. Pero hindi po totoo yan. Kamaniwala. Bali, tatanong ko lang ho kung anong pinagkaiba ng pangaral ng mga apostol noon sa kay Nicolas Perez hanggang sa inyo? Kung ako tatanungin mo, wala. Lahat kasi nung sinasabi nila, pinangaral namin. Bali, pareho din ho. Wala kaming inalis, wala kaming dinagdag. Bali, anong masabi niyo sa pangaral naman ng ibang sekta? Maraming dagdag. Bali, halimbawa, sa Iglesia ni Cristo, yung Santa Cena, may abulo yan. Wala namang abulo yan yung nasa Biblia. Sa Katoliko, yung binyag may bayad. Sa Biblia, wala namang bayad. Yung kasal sa Biblia, walang bayad. Sa Katoliko, meron. Kaya maraming idinagdag puro bayad. Parang lumalabas na yung sa inyo pang parang sa paniniwala ko, yun ang tama. At yun patutunayan ko kahit sino gustong tumutol. Yun lang nga pala. Maraming salamat sa iyo. Magandang gabi po. Magandang gabi. Itong itatanong ko po ay tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Di ba po, Brad Jelly, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kukunin niya ang kanyang mga hinirang. Yung katanungan ko po dito, kung ano po ang magiging kalagayan ng mga maiiwan, at kung meron pa po silang pag-asa, at kung meron pa rin po bang magtuturo ng Ebanghelyo. Yung maiiwan doon sa pagkuha, no? Yung rapture na sinasabi, paghaharian sila sa 1,000 taon ni Kristo at saka ng mga anak. Maghahari si Kristo in the millennium eh. Alam mo kasi, ang tao ngayon sa mundo, merong 6 na bilyon halos. Ano? Kung dadating si Kristo, mga 2001, mahigit 6 na bilyon tayo. Kung dadating si Kristo, mga 2003, 2005, sasampa na tayo sa 7 bilyon. Kung umabot pa ng 2010, sasampa na tayo sa hanggang 10 bilyon. Ano? Sa dinami-dami ng tao na yon, maraming hindi nakakakilala kay Kristo eh. Ako naniniwala, dun sa millennium, bibigyan sila ng Diyos ng chance makilala si Kristo. Yun lang po, salamat po. Salamat din. Ito tungkol naman po sa mga relihiyong nakagisnan namin ng marami sa amin ho.
Nakikinig po ako sa mga aral na ibinabahagi mo para sa kapakinabangan ng lahat ng uhaw na sa salita ng Diyos. Nararapat po ba na manatili na lang ako sa pakikinig at pulutin na lang ang mga aral na natutunan ko sa inyo? Meron po ba akong kaligtasan dito? Alam mo, hindi ba sama yung pulutin mo ng pulutin yung aral na naririnig mo, no? Total, may Biblia ka rin lang naman. Hindi mo masasabing galing sa akin yun dahil binibigay natin ng talata. Pag binasa mo yun, nakukonfirm mo na yun ay hindi akin, kundi galing sa Diyos yun, no? Pero hindi sufficient yung napakinggan mo lang, hanggang doon na lang. Hindi sufficient yun. Kumbaga sa pagkain, maamoy mo man ng maamoy, makita mo na makita, naglalaway ka. Kung hindi mo isusubo, hindi ka mabubusog. Ano? You will not benefit from it. Gaya ng binasa natin kanina, sabi ni Santiago, pakinggan mo. Tatapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayun, huwag kayo maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Salamat po. Maraming salamat. Good evening, brother. Ano po? Brother, yung tatanong ko lang dun, yung comes the rapture, tapos kasi sinasabi ni Mr. Almeda, kasi sabi niya, wag kayong magpapatatak, magtiis kayo hanggang sa huli, kasi wag yung tatanggapin yung tatak. Paano po ba yung tatak na yun? Kasi yung sister ko, naniniwala siya na talagang 666 ang nakalagay. Sinasabi ko kasi nakikinig na ho ako sa inyo, mga magto 2 years na rin. Sabi ko, hindi yun, spiritual yun. Sabi kasi ni Brother Eddie. Hindi, sabi niya, talagang tatak na 666 yun kasi naggagawa na raw sa computer ng gano'n. Sabi ko, sino naman tanga magpapatatak na 666? Saka Arabic yun hindi naman, hindi basta, sabi ko, iba yun, mas malalim yun. Hindi yan ang matalino sa takas. Siyempre, spiritual yung gagawin niya, hindi mo alam na, ito na pala yun. Paano po ba yun? Kasi baka... Unang-una, this is a scheme of Satan. Agreed. Okay. This is a scheme of Satan. And if you agree on that, Satan is always in disguise. He's not showing his real person. Always. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwari anghel ng kaliwanagan. At hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. They are all in disguise. Pati yung mga ministro niya, pati si Satanas, nagdi-disguise na siya ay anghel ng kaliwanagan. Who would dare, in the part of Satan, na maglalagay ng 666, na bulgar na 666, at sino namang kampo niyang magpapatatak ng 666? Lalabas si Raulo. Di ba? Paano ka pang makakapandaya kung dito may 666 ka na nga? Ang layunin nga niyan, mandaya di ba? Ang lahat, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinabigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ang sabi? Kung tatatakan ka ng 666, Tattoo daw yun. Saan naman lalagay dito 666? Dito sa kamay, lalagyan ba rin? Dito lang. Ay, naku, kanang kamay sa noo. Sabi. Ngayon, ganito yung kapatid. Sige na. Kaya natitiyak natin na hindi 666 yun, si San Juan ang nakakita nun It was John who saw the number of the beast, and the number is 603 scores and 666. It is a revelation to John. And ang ano ni John, ang kanyang alam na numerals, yung Roman numerals, because he is living during the time of the incumbency of the Roman Empire. Paano ngayon may 666 na Arabic ang itatatak mo Si Juan ang nakakita. Yung nakita ni Juan is final. It's final. Pati yung mga naligtas, nakita niya kung gaano sino-sino maliligtas. Nakita niya sa Israel. Kasi prophetic yung Apokalipsis And it must be fulfilled to the details. Pagkatapos ngayon, lalabas sa paliwanag niya, 66 Arabic numbers. Di pumaltos ang Biblia, lalabas. Hindi papaltos ang Biblia, siguro ang paltos sila. Yun. Wala naman tao na mandaraya na
ilalagay mo agad yung kara mo, paano ka pang makakadaya kung lalagay mo yung kara mo? Ang grid principle ng pandaraya, they will not say people that they are mandaraya. Hindi nila tinasabi yun. Siyempre naka-disguise sila, kaya nga sila makakadaya eh. Ang sabi sa Biblia, yung hayop, mandaraya. Pagka mandadaya, hindi niya sasabihin mandadaya siya, kaya nga may madadaya eh. Yun. Hindi po pwede yung sasabihin, lalagay dito 666. At sasabihin, lalagay sa computer. Meron pa nagpapakahulugan sa born again, si, ano pangalan nun? Si Bates, ano? Si Bill Gates, yun daw ang Antikristo. Hindi ba naman kalukuhan? Negosyo yun, hindi naman ano yun. Negosyo yun, hindi naman relihiyon yun, hindi naman mangangaral yun. Kaya hindi kay Bill Gates yun matutupahan. Paano po ba yung fellowship nyo? Kasi dati, nag-a-attend ako sa Word for the World. Yung talagang very accommodating, very friendly. Tulad nung nadatnan ko rito. Kaso, pag tapos na yung fellowship, parang isnaban na, katakot-takot. Una, batian, sister. Pag yung mga well-off family, so nandiyan na sa kakain na sa labas. So, parang hindi kami magkakakilala. Paano ba sa inyo? Yung bang, pag ba naging kapatiran ka, yung bang very close na kayo? Kasi gusto ko, di ba sabi niya, dapat isang parang pamilya na. Paano ba yung sa inyo? Ganun sa amin. Parang pamilya. Yung hindi kasi sa born again, parang yung brotherhood, pag nasa church lang, at saka pinipilit nila na, sister, sige, sabihin mo yung magsabihan daw nung mga ginawa mo na syempre 'di ba nakakaano naman kahit papaano may reservation ka sarili mo na ikaw lang nakakaalam no, ba't sasabihin mo yung mga nagawa mo raw na kasalanan na yung bang pag kayo daw magsabihan daw kayo nung 'di ba nakakahiya naman miski sa ang sabi sa Biblia magpapahayagan kayo ng inyong kasalanan sa isa't isa. Halimbawa nagkasala ako sa iyo, i-confess ko sa iyo yung kasalanan ko. Pero hindi naman ako nagkasala sa'yo. Ba't naman sasabihin ko pa sa'yo? Kung kanino ako nagkasala, lalabas, chismisan yung iglesia mo. Ganun lalabas yun. Hindi naman ako Yun nga, ba't mo nga sasabihin sa kanila? Alam mo, meron naman sa church, hindi tunay na kapatid, sinasabi ng Biblia. Nung ako umatin pagsasalitain na Oo, naniniktik lang. Sa amin, after the fellowship, we part ways, punta sa kanya-kanyang trabaho, pero may monitoring system kami. We monitor members. Kung talagang they are living the life of Christ. Ayun. At merong concern meron kami orphanage. Pag wala kang matirhan, doon ka sa orphanage. Ganun. Talagang it's a family na merong lumilingap. Sige po, brother. Subukan mo. Nakikita mo. Sa Binyan ako eh. Nag-approach na ako kay brother, Voltaire Arsiaga. Yun. Thank you po. Salamat din. Ano po pwedeng paki-describe niyo lang kasi yung tribulation, although ayoko mapasama talaga na may iwan. Yung paano kang di makakabili, hindi ka pagbibilhan, o hindi ka makakapagtinda, paano yun ba mangyari? Hindi ko Alam mo, yung sinasabi mo na sa 13:18 of the book of Revelation, matagal nang nagaganap yun. Nagaganap na ho ba yun? Oo, matagal na. Kasi alam mo ba na, di ba kagaya nga ngayon may mga multinationals? Di ba? Kaya may makartel eh. Unless you are associated with the beast, you cannot command your business. Yung po nung IM. Oo, yung business yan eh. And those are under a religious leader that dictates the economy of the world. Hindi mo ba alam na ang aral katoliko, na hindi ka dapat bumili sa hindi mo kapwa katoliko? Aral katoliko yun eh. Yung iba sasabi, saradong katoliko raw sila. Hindi nila alam aral katoliko. One of the doctrines of the Catholic Church is that you do business with fellow Catholics, not with Protestants. Ayan, nasa aral katoliko yan. Kaya nagaganap yan sa kanila. Tingnan mo, malalaking kartel. Pag walang kaugnayan doon sa puno nila, hindi ka po pwedeng makapasok sa isang bansa. Dinidikta nila ang ekonomiya ng mundo. Kasi ang economist ng mundo, under a religious leader yan.
Kaya they can command the market. Napapataas nila asukal, napapababa nila, napapakita nila mayroong artificial shortage of rice where in fact there is none. Napapalitaw nila. Kasi kumikita sila dyan eh. Yun ang sinasabi sa 13 ng Apokalipsis na hindi ka makakabili, hindi ka makapagbibili, maliban na kasabwat ka nung hayop. Kasi, brother, yung sister ko, ultimo row sa palengke, hindi ka makakabili mga isda. Kasi hahanapin daw tindera, may tataka ba? Sasabihin daw. Kasi born again yun eh, yung sister ko. Kaya sabi niya, ay mag-i-imbak na tayo dapat, Nora, ng kailangan may imbak na raw na bigas, may ano. Sabi ko, papatayin ka lang nung makakakita nung mag-i-imbak sa'yo. Hindi totoo yun. Alam mo, dadating si Kristo, may pagkain. May pagkain. Nilarawan niya yan eh. Huwag ka maniwala lang, hindi ka makakabili. Hindi. May pagkain, sagana nga ang tao sa kain ng kain eh. 17. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Dadakwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa pagdating ni Kristo, ganon din ang dadatnan niya. Makain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, bumibili, nagbibili, nagtatayo ng bahay, nagtatanim. Regular ang dadatnan niya. Pero meron lang tribulation. It is a worldwide tribulation na caused by the greediness of people, na unequitably distributed yung resources ng mundo. Merong sagana, meron namang walang-wala. At yung tribulation na yun, characterization by so many factors. Halimbawa, yung mga sinasabing malalakas na lindol, yung mga tidal waves, sinasabi sa Biblia yun eh, no? Mga malalakas na bagyo, tapos yung pag-iinit ng mundo, yung global warming, ay maaan mo yun. Year 2000, sabi ng mga dalubhasa, ang mundo raw magiging 43 degrees ang kanyang temperature. Ma-imagine mo kung gaano hirap nun, lalo na sa mga hikain. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Suryan. Pasimula po na ako nakikinig sa TV, ay ito po lang pagkakita ko ng personal sa iyo. Ang totoo po, wala po akong maipinta sa iyong aral. Talagang totoo po. Sapagkat lahat ng reliyon nasa subaybayan ko na. Ngayon, ang itatanong ko lang po, ano po baga ang Biblia? Ang mga kahulugan ng Biblia, iisa baga po ang ibig sabihin ng mga kahulugan dyan. Alam nyo, ang Biblia po sa kanyang, kung ugatin natin yung salitang Biblia mismo, galing po yun sa salitang Griego na Biblion o Biblios. Yun po ang Biblia, plural. Plural ng Biblios. Ang ibig po sabihin ng Biblios is scroll o aklat. Isang aklat. Kaya po ito Biblia, plural na po kasi, marami kasing aklat ito eh. 66 po itong sa Bibliang tinatawag na Protestante, 72 namang aklat yung Bibliang Katoliko. Ngayon, ang tanong nyo po eh, pare-pareho ba ang kahulugan sa Biblia? Po. Pero iisa po ang Biblia. Kaya lang po nagkaiba-iba dahil po dun sa translation, yung pagsasalin-salin. Magmula po sa Ebreo, sa Griego, isinalin sa Latin, isinalin sa Ingles, isinalin sa Aleman, isinalin sa Tagalog, kung saan-saang wika na nasalin. Yung nagsasalin kung minsan, nagkakaroon po ng pagkakaiba-iba dahil hindi sila magkakapareho ng karunungan. Kaya para wag po tayong mailigaw,
Halimbawa, palagay natin yung pagkakasali ng isang Biblia ay hindi kapareho nung isa, de pumunta tayo dun sa pinanggalingan. Ganun po yon. Kung saan ba nanggaling eh. Halimbawa, ito po, oh. Pakita ko po sa inyo. Ito pong Bibliang ito, galing po ito sa Vulgata Latina. Ang edad po nito, 1,600 taon. Yung pinanggalingan nitong Biblia. Yun po ay natuklasan noong 4th century AD. Yung Latin Vulgate. Yun naman pinanggalingan nitong isang Bibliang daladala ko. Ito po ay nanggaling doon sa Oxyrhynchus Papyrus na 3rd century AD. Ibig sabihin, malapit na po ito sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Yung Bibliang Ebreo at saka yung Bibliang Grego. Ngayon, kung meron tayong problema rito sa Bibliang King James, halimbawa itong King James Version na naisali noong 1611, 1611 po ito isinalin. Ito naman Bibliang Tagalog 1902 isinalin. Kung meron tayong problema rito, nakita natin parang magkaiba, pwede tayong pumunta rito o kaya dito. Para makita natin yung talagang yung talagang kahulugan. Yun po ang aming ginagawa. Hindi po kami nagbabatay sa isang Biblia lang na isinalin sa ating panahon. Pagka medyo meron po kaming duda sa isang talata, pumupunta kami dun sa matatandang Biblia, yung mga pinanggalingan nung salin sa ating panahon. Yun po. Yun po ay, ako po yung paniwala na talagang hindi magkakasundo po ang bawat reliyon sapagkat iba't iba po ang paniniwala. Paano po yun? Kasi po, ang interpretasyon nila, pinag-iiba-iba eh. Isang talata lang sa Biblia, binibigyan nila ng iba-ibang interpretasyon. Doon lang sa paniniwala tungkol kay Kristo. Sabi ng Iglesia ni Kristo, si Kristo raw tao. Sabi ng mga saksi ni Jehova, si Kristo maliit na Diyos. Maliit na Diyos. Oh? Sabi naman ho ng mga protestante, si Kristo raw mismo ang Diyos Ama. Meron naman nagsasabi, iba yung Diyos Ama, iba naman si Kristo. Doon po lang sa punto na ni Kristo, marami nang mali-mali eh. Kaya hindi po talaga pwedeng magkasundo-sundo. Kaya ako po, Mr. Soriano, ay ang hinahanap ko po yung talagang tunay na Biblia. Ay isa pa po, ito pong si Santa Maria, pinanganak po si Panginoong Yesu Kristo. Ay ano po si San Jose, nagkanak pa po kay Ginoong Santa Maria, kay Ginang Santa Maria. Si Jose? Opo, marami silang anak eh. May mga babae pang ang anak eh. Nakasulat po sa Biblia yon. Basahin po natin. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon. At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Tanyo? Kapatid siya ni Santiago, ni Judas, ni Simon, at saka ni Jose. Ang kanya pong mga kapatid na lalaking binanggit, 4. At meron pa siyang mga kapatid na babae. Kaya nagkaanak po si Maria at si Jose ng sarili nilang anak. Yun po ay may nagpakitanong lang po sa akin ng isa kong kaibigan. Ay ngayon po, sa lahat pong aral, totohanan yan. Matagal ako nakikinig sa iyo sa TV. Ay ngayon, wala pong maipintas. Totohanan yan. Salamat po. Nagkukulang lang po ako sa pagsamba sa inyong kapilya kung may kapilya man. Yun lang po ang kukulang sa akin. Kung gusto niyo po, dumalo kayo sa pagkakatipon. At ang ibig ko pong matukoy, yung tunay talagang Biblia, yung wala pong dagdag at walang bawas. Yung po gusto kong matukoy. Meron po tayo nun. Salamat po. Tatanong ka lang po yung, ano po yung halaga ng binyag sa kaligtasan ng tao? Yung binyag o bautismo, yun ang paglilinis ng tao ng kasalanan para tanggapin ka ng Diyos. Sa 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ayun. Yung bautismo, para ipatawad ang kasalanan. Magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, sabi.
Kaya yung binyag o bautismo, paraan ng Diyos yun para mahugasan o mapatawad yung kasalanan. Ang katunayan sa 22 ng Gawa, ganito sinasabi. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Yung pagbabautismo ay paghuhugas yun ng kasalanan. Mahalaga yun kasi kung hindi ka mahuhugasan sa kasalanan mo, hindi ka naman tatanggapin ng Diyos. At yung paghuhugas, nagaganap yun sa bautismo o sa binyag. Sige, salamat kapatid. Ang katanungan ko po ay tungkol sa temple. Kung ito pong temple ay hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon, kung ginagamit pa rin. Yung pong temple? Opo, kaya lang iba na. Iba na ang templo. Nung araw po sa Israel, ang tinatawag na templo ng Diyos, yung itinayo ni Solomon. Yung ginawa sa bato, simento, kahoy, ginto. Yung templo noon. Pagdating po ng bagong tipan, ipinaliwanag ng Biblia na ang Diyos hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Nasa 17 po yun ang Gawa. Basahin po natin. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasi Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Yung pong templo na ginawa ng kamay, hindi tumatahan ng Diyos doon. Ano ngayon yung templo na tinatahanan ng Diyos? Pakinggan niyo po sa unang Korinto 3. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tao ngayon po ang ginagawang templo ng Diyos. Tao. Hindi po yung simento at kahoy. Salamat po. Salamat din po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung may contradiction po ba sa Biblia? Wala. Kasi may nababasa lang po ako na parang nagko-contradict. Maaari kaya contradicting. Maaaring mayroong contradiction kung ang nagsalita magkaiba, hindi pareho. Hindi po, isa lang po. Hindi ang Diyos. Yung binabanggit po sa... Kasi, tanong mo ginagarantiyahan ng Biblia na walang kontradiksyon sa salita ng Diyos. Pakinggan mo sa 8 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Ayun. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Therefore, walang kontradiksyon sa salita ng Diyos. Maaari makakita ka ng kontra kung ang nagsalita iba ang nagsalita, hindi ang Diyos. Ay ginawa po ng Diyos, yung pong nasa Matthew 8:5 po baga, na yung sa Matthew 8:5 po binabanggit na yung mismong centurion yung pumunta kay Jesus. Then in-invite niya na pagalingin yung alipin niya na may ano. Tapos yung binabanggit naman po sa Luke 7:3, nag-utos lang siya na nag-utos siya sa mga matatanda dun sa hukbo na papuntahin sa kanya si Jesus dahil para mabuti basahin natin para makita mo ang pagkakaiba, no? Sige. Basahin natin ang Matthew 8. At pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang centurion na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Tatapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Ayun. Doon sa sinasabi mo naman sa San Lucas, 7:3. Basahin natin sa San Lucas. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo. Taas mo. Nang matapos na niya ang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan,
ay pumasok siya sa Kapernaum. At ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na ipinamanhig sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay ipinamanhig nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat-dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. At si Jesus ay sumama sa kanila. At nang siya'y di nalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang senturyon ng mga kaibigan na nagsisipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumarian sa inyo. Tatapot sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaamon. At sa isa, halika at siya lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Ngayon, paano mo ngayon sasabihin kontradiksyon? Pareho eh. Ay, ang nag-ano nga po na, ang sabi ni Macho, yung mismong yung senturyon yung pumunta. Ay, tapos sabi naman ni San Lucas, nag-utos lang pala. Ganito yung parang nagkontra po. Dapat malaman mo kung paano yung pagkakasulat ni Mateo at saka ni Lucas para maintindihan mo. Tignan natin paano ba sumulat si Lucas. Ano? Sa uno ng Lucas. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. Yung kay Lucas, sinulat niya detailed, sunod-sunod. Yun naman kay Matthew, brief, synopsis. Kaya, pero hindi magkakontra. Kasi, nung ipatawag nung senturyon, si Jesus, sino ba ang may kagagawa ng aksyon na si Jesus ay papupuntahin? Hindi ba yung senturyon? Opo. Di ba? Opo. Pero may personal naman. Gumamit siya ng medium ng tao. Opo. Ay pero sandali lang. Alam ko yung pupuntahan mo, kapatid, Pabayaan mo lang ako at saka ka magsalita pag natapos ako. Ngayon, parang ganito yun eh. Pinatayo ni Presidente Ramos ang tulay na ito sa Dait. This was built by the effort of President Ramos. Yun ang nakalagay. Synopsis yun eh. Hindi yun ang totoo eh. Na totoong buo, hindi. Dahil, nung tayo yung tulay, ang may kinalaman doon yung arkitekto, yung inhinyero, saka yung kapatas, at saka yung mga tauhan. Actually, sila nagtayo ng tulay eh. Pero nung matapos na, ang nilagay na mayroong karangalan, si Presidente Ramos. Ganon din yung sulat ni Mateo. Synopsis yun, di na niya pinaliwanag na isa-isa ang pangyayari. Samantalang kay Lucas, pinaliwanag niyang isa-isa ang pangyayari. Sabi ni Mateo, ipinatawag ng senturyon, tinawag ng senturyon si Jesus. Lumalabas, ang dating sa iyo noon, personal siyang pumunta kay Jesus. Pero, como synopsis yun, hindi na sinabi na yung pagkakatawag, hindi siya personal, kundi nag-utos siya. Pinaliliwanag nga niya eh. Ako rin kataong nasa kapangyarihan. Pinapatawag ko, gusto kong pumunta rito, pupunta. Ayun. Ganun ang pagkakilala ng senturyon. Yun ang sinasabi kay San Lucas. Kaya, yung kay San Lucas, detalyado. Samantalang yung kay Mateo ay brief or synopsis.
ng pangyayaring ganap. Walang kontradiksyon. Iisa ang sinasabi na hindi na pumasok yung si Jesus sa bahay ng senturyon dahil hindi siya karapat-dapat na pumasok sa bahay niya dahil makasalanan siya. Sinabi niya lang na gumaling, gagaling na. Yun din ang nangyari, walang kontradiksyon The same thing happened. Kaya lang, ipinaliwanag ng detalye, sinabi naman kasi ni Lucas siniyasat niyang mabuti ang lahat ng pangyayari, isinulat niyang sunod-sunod. Kaya makakakita ka ng pagkakaiba between kay Matthew at kay San Lucas. Dahil yung kay San Lucas, sunod-sunod chronologically. Detailedly and chronologically. While yung kay Mateo, brief lang. Parang synopsis ng tunay na pangyayari. Yun lang po. Sige, salamat sa iyo, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang itatanong ko ba ay tungkol sa ang mga talata sa Biblia na bumabanggit sa Diyos. Sino po yung hindi po kasi specific yung Diyos kung ama o yung anak? Hindi. Marami pong talata sa Biblia ang specific yung pagkakabanggit sa ama at saka sa anak. Yung pong sa 1:1. No, specific din po yun. Sabi ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was in the beginning with God. Sabi, all things were made through Him. Specific po yun. Magkahiwala yung ama saka yung berbo ron. Pero po ang nabasa ko po doon, ang salita ay Diyos. Tama po yun. Baliktarin po natin, pwede po natin sabing ang Diyos ay salita. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Hindi po basta... Kasi ganito po, ito. Ang Diyos ay Espiritu. Di ba nakalagay sa Biblia? Baliktarin nyo. Ang Espiritu ay Diyos. Mali po yun. Dahil may Espiritu sa demonyo, hindi Diyos. Huwag niyo pong gaganunin. Hindi po pwedeng baliktaran lahat ng bagay sa Biblia. Hindi po pwede. Ang Diyos ay Espiritu. Baliktarin mo. Ang Espiritu ay Diyos. Mali. Bakit? Kasi may Espiritu, hindi Diyos. May Espiritu, anghel. May Espiritu, demonyo. May Espiritu, kerubin. May Espiritu, serapin. May Espiritu, anghel. Kaya hindi pwedeng baliktarin yon. Ganun po yon. Sino po yung... Hindi pala pwedeng ang Diyos ay salita. Hindi. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Nagkakaproblema kasi binabaliktad nyo Doon po nang gagaling ang problema nyo Tayo makontento doon sa sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos. Pero hindi natin pwede sabihin ang Diyos ay salita. Kasi po, pag binaliktad natin, ang Diyos ay salita, lalabas wala nang ibang Diyos. Salita na lang ang Diyos. Wala nang kalagayan. Mamamali po tayo. Ang Diyos po, may kalagayan po siya. Ang Diyos Espiritu. Ang Diyos na Espiritu, hindi nagbabago, sabi ng Biblia. Hindi nag-iiba-iba ng anyo, sabi sa Santiago 1:17. O kaya, masasabi natin, yung kumpletong paliwanagan ng Biblia ukol sa Diyos, hindi mo masasabing salita lang Diyos na. Hindi po. Kundi, yung Diyos lang yung Diyos salita. Pero masasabi po natin, dahil nasa Biblia, na ang salita ay Diyos. Dahil nasa Biblia yon. Hindi man natin maintindihang mabuti, dapat maniwala tayo doon sa sinasabi ng Biblia. Parang ganito. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay walang hanggan. Hindi naman natin maintindihan kung ba't siya walang hanggan, kung saan siya nanggaling. Pero dapat tayong maniwala dahil nasa Biblia yun Kahit hindi natin masyadong naunawaan, dapat po tayong maniwala kasi naniniwala tayong ang Diyos sa kanyang kasiyagaan, sa kanyang kalagayan, walang taong makakaarok ng kanyang tunay na kalagayan. Walang kahit isang tao. Kasi po, ang Diyos ay eternal, tayo na may temporal. Meron tayong hangganan, ang Diyos ay wala. Paano nating makikilala yung walang hanggan may hanggan tayo? No finite being can comprehend the infinite. Hindi po pwede yun. Sino po ang tinutukoy na salita? Si Kristo po yun. Kristo po yun. Yun ho yung anak ng Diyos na nagkatawan tao. Basahin po natin sa 1:14. At
nagkatawang tao ang salita. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama. Yun ho yung bugtong ng Ama, yung salita. Wala namang ibang bugtong kundi yung nasa 3:16 ng Juan. Basa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Si Kristo po yun, yung bugtong. Yung pong sabi ni Kristo na ganito nga kayo manalangin na Ama namin, di po ba? Bakit po parang minamasama ng ibang relihiyon yung pagdarasal ng Ama namin? Itong ipinag-utos ni Kristo. Sa iba po siguro, pero sa amin hindi. Kahit po kayo, hindi ko po kayo naririnig na magdasal ng Ama namin. Hindi ho ganun ang dasal namin. Kasi ang sabi naman ni Jesus, basahin natin, no? Mateo 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ayun. Pray unto this manner. Manalangin kayo ganito. Hindi naman sinabi, ito mismo ang ipanalangin nyo. Hindi. Kundi, manalangin kayo ganito. Nagbibigay siya ng example. Ganun ang ipapanalangin mo. Paano kung mananalangin ka? Saan ka mananalangin? Ama namin nasa langit ka. Doon ka pala mananalangin sa Ama. Kaya kung kami manalangin sa Ama, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Dumating nawa ang kaharian mo. Ayun. Tanong ko sa inyo, dumating na ba ang kaharian o hindi pa? Ay, yan lang, hindi pa. Dumating na ho eh. Kaya bandang huli, sabi niya, sa 6:33, tatapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Dumating na nga, kaya pinapahanap niya na bandang huli. Ngayon, kung dumating na yung kaharian ng Diyos, ba't naman pananalangin mo pa, dumating na ang kaharian mo? Kinukulit mo, dumating na nga eh. Di ba? Mali na roon sa punto na yon. Kaya hindi ganun-ganun kung manalangin kami. Kasi meron na hong lugar nung panalangin na yon, may bahagi na roon na sinunod na ng Diyos, pinagbigyan na ng Diyos, dumating na nga ang kanyang kaharian. Anong magtanong nga yung mga Pariseo, ang tanong nila kay Jesus ganito. At palibhasay, tinanong siya ng mga Pariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Anong sagot niya? Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan. Bakit? Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kita nyo, dumating na nga eh. Akala ng mga Pariseo, ang kaharian ng Diyos parang palasyong bababang ganon. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos hindi darating na mapagkikita o sasabihin man ng mga tao nandun o kaya nandun. Kundi, sapagkat ang kaharian ng Diyos nasa sa loob ninyo. Paano yon? Paano nasa loob ng tao ang kaharian ng Diyos? 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Ayun, ang paghahari pala ng Diyos sa puso. Kaya, kung halimbawa, panalangin mo, dumating na ang kaharian mo. Dumating na. Naramdaman mo na sa puso mo, pinaghaharian ka na ng Diyos. Mananalangin ka na naman uli, dumating na ang kaharian mo. Tonto ka pala andyan na nga papanalangin mo pa. Dumating na nga di ba? Lalabas mali, parang ganito. Parang born again. Sabi ng pastor, Miyerkules, sabi ng pastor, tanggapin si Jesus. Mga kapatid, tinatanggap niyo ba si Jesus? Taasan ng kamay. Tinanggap na namin si Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kami born again na, hallelujah, praise the Lord. Miyerkules noon. Pagdating ng linggo, mga kapatid, tanggapin si Jesus. Taasan na naman ang kamay. Tinanggap na si Jesus. Ano ka, nasisiraan ka ng bait? Tinanggap mo na nung Miyerkules, linggo, tatanggapin mo na naman uli. Tapos sa isang Miyerkules, tatanggapin mo na naman uli. Pwede ba naman yun? Kung tinanggap mo na nung Miyerkules, sa linggo, iba na sabi mo. Mga kapatid, yamang tinanggap niyo na si Jesus. Tanggap na hindi. Miyerkules, tanggapin si Jesus. Huwebes, tanggapin si Jesus. Linggo, tanggapin na naman si Jesus. Sila saksi, hanggang ngayon di nila natatanggap si Jesus.
Ayon. Isa Kaya, lang po. ibig ko lang po sabihin, nanalangin ka nung panahong Kastila, dumating na ang kaharian mo. Nawala na mga Kastila, dumating Amerikano. Thy kingdom come, thy will be done. O wala na mga Amerikano, dumating na naman ang Hapon. Paano ba sa Hapon yun? Dumating naman ang kaharian mo. Umalis na Hapon. Dumating naman born again. Dumating kaharian mo. Ang tagal-tagal na hanggang hindi pa dumating. Yung pala'y dumating na, sabi ni Jesus, narito ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Doon sa mga sumunod sa Kanya. Kung ikaw natanggap mo na yung kaharian ng Diyos, pinaghaharian ka na ng kapayapaan ni Kristo, mananalangin ka pa ba ngayon ng Ama namin, dumating na ang kaharian mo? Of course, hindi na, dahil dumating na nasa iyo na Kaya kami, kung manalangin po, iba na doon. Pero, yun din ang pattern o halimbawa na sinusunod namin, na kung kami manalangin, sa Ama kami na nanalangin, hindi kay Maria. Ayon. Ito na lang po. Sige po. Medyo personal po ito, wala sa Bible. Enumerator po ako ng census. Bakit po hindi ko nabasa sa codebook yung sekta po ninyo? Hindi nyo nabasa sa codebook. Kasi registered po kami as the members of the Church of God in Christ Jesus. Hindi po ang dating daan. Yung dating daan, ano po yan? Programa sa radyo yan. Ano po yung title ng nyo sa Sa Securities and Exchange Commission, Members of the Church of God in Christ Jesus. Thank you po. Yun po. Yun lang. Salamat din po. Salamat. Magandang gabi po sa kanila. Magandang gabi po. Ito pong katanungan ko dalawa lang po. Si Judas Tadios po, saka si Judas Iscariote, yun po ba'y apelyido nila? Nung pong panahong una, wala naman pong apelyido Ang tawag po doon, pangalawang pangalan. Second name o alias. Wala pong halimbawa, kagaya ni 13:9 ng gawa. Pakibasa. Tatapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo. Ayon. Si Saulo po, siya rin si Pablo. Ibig sabihin, nung araw ang mga tao may alias. Parang ganito. Si Maria, ina ni Jesus. Yung isa namang Maria, si Maria na Magdalena. Bakit po Magdalena? Taga ron siya sa lugar na kung tawagin ay Magdala. Kaya Maria Magdalena. Hindi niya po apelyido yon. Distinguishing name yon. Pang-distinguish. Kasi maraming Maria. May Mariang ina ni Cleopas. Ang sabi. Kaya po para matukoy kung sino, parang dito sa panahon, sa probinsya, sino ba ikang Pedro? Si Pedrong Manok ika. Akala ko si Pedrong Tabako. Kasi meron naman Pedro, lagi nakatabako. Ang tawag nila Pedrong Tabako. Maraming Pedro, may naghahanap ng Pedro doon sa baryo. Sino ba ika? Si Pedrong Tabako o si Pedrong Manok? Ayun na ikang Pedrong Manok. Ayun. Hindi naman apelyido yung kundi parang alias para makilala. Ganon din po sa Biblia. Merong Judas na Tadeo, meron namang Judas Iscariote. Kung tawagin nung iba yon apelyido, pwede na rin. Pwede na rin. Ayun. Kung ganun po, bakit po halos lahat ng mga tao sa Biblia wala nga pong apelyido? Ano po ang naging dahilan? Kasi po, kaya walang apelyido, yung mga walang kapareho pangalan. Halimbawa, ni David, hari ng Israel. Kung meron mang ibang David, hindi po yun si David na hari. Kaya pag sinabing David na hari, wala pong ibang David na hari kundi si David. Hindi na kailangan lagyan ng apelyido. Parang si Solomon, isa lang naman ang Solomon na nabuhay sa Israel. Kaya hindi na kailangan lagyan apelyido dahil alam na agad na yun si Solomon, anak ni David yun. Yun po. Tungkol po huwag lang po kayong tungkol po kay Brother Pitt. Kasi po sa programa po ng Dating Daan, may pinakikita kayo na nagtatanong si Brother Pitt na kung may katanungan daw sa Biblia na hindi nyo alam, ano daw yun. Wala pong sagot po.
Kaya gusto po lang, baka meron pong kasagutan yung tanong na yun. Paano ba yung sinasabi ni Brother Pete doon? Natatandaan mo ba? Meron bang tanong sa Biblia na walang sagot? Kung meron, ano yon? Kung wala, ano yon? Meron po rin naman tanong na walang sagot. Kaya ko lang hindi ko sinasagot kasi gusto ko tanungin niya ako personal. Pero kung personal niyo yung tinatanong sa akin, sasagutin kayo. Meron po kasing tanong sa Biblia na walang sagot eh. Pakinggan niyo. Ito isang talata ng awit. Ganito ating mababasa. 35:11. Mga saksing masasama ay nagsisitayo. Sila'y nagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Merong mga saksing masasama tumayo sa harapan ni Haring David. Como hari siya, lumilitis siya ng mga kaso-kaso sa Israel. Minsan sa karanasan niya, merong mga taong masasama pumunta sa harap niya. Tinanong siya, hindi niya alam ang sagot. Masama ho kasi yung tanong eh. Ako meron akong alam eh. Meron akong alam na itinanong sa akin, hindi ko sinagot eh. Alam niyo kung bakit? Alam ko ho ang sagot, pero hindi ko sinagot. Alam niyo kung ba't ko hindi sinagot? Sabi ni Pablo ganito, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. At ilang mga sinasagawa sa iyo, hindi nararapat sa lupa. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Ayun. Meron nung nagtanong sa akin eh, alam ko sagot eh. Pero hindi ko sinagot eh. Kasi sabi ni Pablo, yung ginagawa nila sa lihim, mahalay na salitain man lamang. Hindi ko sinagot. Kasi pag sinagot ko, leletrahan ko, nahahalayan ako eh. Pero alam ko yung nangyari. Alam ko sagot. Kaya meron nung tanong, kung minsan, gusto mo magsagutin, hindi mo masasagot. Dahil mahalay na salitain man lamang. Si Pablo may ganitong karanasan. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12, ganito ang ating mababasa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Si Pablo nakarinig ng salita, hindi nararapat salitain ng tao. Kaya basahin mo ang buong Biblia, hindi niya sinabi kung ano yung narinig niya. Tanyo? Tanungin man ako, hindi ko sasagutin. Kung ako nakarinig, hindi ko sasabihin dahil sabi niya hindi dapat salitain ng tao. Lalabag naman ako sa Diyos pag sinabi ko. Ganun po yan. Sige po, salamat po. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandirito ngayon, lalo na po sa ating hinahanga ko at iginagalang ko't kinatutuwaan na si Brother Soriano. Magandang gabi rin po sa inyo, kapatid. Ako po hindi ko na po kinahihiya na sabihin sa inyo na kung sana po sa nagsasalita, ay ako po'y bagong nagsasalita ng mga sinasabi sa Biblia sapagkat ako po'y walang alam diyan. Kaya po ako'y dinadaan ko na pulaan sa pakikinig at pagtatanong sa pagkagusto ko sa matuto nitong ikaliligtas ng aking kaluluwa. At hindi lang po ng inyong kaluluwa siguro, pati misis nyo, pati lahat ng inyong mga mahal. Yun po cover na po yun. Dahil lang po sa marami po akong babasahin. Ang patas po ang Biblia ko, bili ako ng bili. Pero hindi po ako nakakabasa pagkat medyo nagka-diferensya po itong aking paningin. Ay hindi ho maaaring ako'y magbasa ko ng patuloy, kundi padalwa-dalawang talata lang. Ay ngayon po, sa akin pong relihiyon ay simula sa akin pagkabatay na bilog na ang paniwala na ang hinaharap, ang nakaraan, at ang pangkasalukuyan ay batid ng Panginoong Diyos. At lahat ng mangyayari o iniisip ng isang tao o binabalak ng isang tao o gagawin ng isang tao ay alam na ng Panginoong Diyos. At yan po naman
ay medyo nabuo sa aking paniniwala at tinanggap ko yung aking mga aral na natutuhan sa aking relihiyon. Natotoo sa pamamagitan po naman ng pag-akala ko dito sa mga propeta natin. Sapagkat ang propeta po natin ay nagbigay ng mga hula o propesiya na yan po naman ay sa pamamagitan ng Panginoon Diyos na ang maaaring mangyari o maaaring dumating na panahon ay ipinahayag sa mga propeta ng Panginoon Diyos upang isiwalat sa kanyang mga anak o sa mga tao sa pamamagitan po ng mga iba-ibang bagay, sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pamahiin, mga sinyalis, at saka po sa pamamagitan ng mga iba-iba yatang panahon, ipinahayag yan ng propeta, ng Diyos sa mga propeta. Ay bakit po dito sa isang radio program ng isang sekta ng relihiyon ay napakinggan ko na pinagsisisihan ng Diyos ang pagkakalalang sa tao? Ay hindi po ba nalalaman na ng Diyos na bago niya nilalang ay maaaring ang tao'y mamatay, ang tao'y tuksohin o anumang gawin ng Panginoon ng tao ay alam na ng Diyos? Ay bakit po gumawa ang Diyos ng tao at pagkatapos ay nagsisi? Yan po lang ang tanong ko. Isa po yan sa mga natutunan natin na mga maling paniniwalang na itawid sa atin ng ating mga mangaral. Na ang Diyos daw, alam niya na yung mangyayari sa hinaharap, sa mga tao, sa anumang bagay. Hindi po ako naniniwala ron, wala po sa Biblia yon. Alam niyo kung bakit? Kung alam pala ng Diyos ang lahat na mangyayari, alam niya na lahat, ba't niya ginawa pa si Satanas? Alam niya naman palang manloloko lang ito Satanas nito. Bakit niya pa ginawa yung tao na gagawa ng masama? Pwede naman niyang hindi gawin yon. Di ba? Yung pala, ginawa niya yung pala gagawa ng masama, kagaya ni Hitler, ang pinatay 6,000 Hudyo. Si Idi Amin, ginawa niya pa isang presidente ng Uganda na kumakain ng atay ng kapwa-tao. Napakalupit na presidente nun. Manyari po, brother, ay meron po akong nakausap na pilosopo at medyo nga po itinanong ko yung mga bagay na yan. Ayan, sabi po sa akin, yan po'y ginawa ng Panginoon Diyos na kanyang nalalaman ang mga mangyayari. Kakot ba'y pinahintulutan ganyan? Ay sapagkat tayo daw po, ayon sa isang pilosopo yata, ay gagawin tayong laruan. Ayun ang kanilang sira po ulo nun, sira ulo ho nun. Yung may sabi ho nun, na ang tao'y paglalaruan ng Diyos ay sira ulo nun. Di po totoo yan. Pakinggan nyo po ang totoo, kapatid. Meron ho tayong giya ang Biblia. Alam ng Diyos ang mangyayari bukas sa makalawa sa makaitlo. Sa general. Alam ng Diyos kung lilindol. Alam ng Diyos kung babagyo. Alam ng Diyos kung kailan mamamatay ang isang tao. Siya nagtatakda ho nun Siya nagtatakda nun. Pero, yung gagawin mo sa iyong sarili, hindi ho pinakikialaman ng Diyos yon. Binigyan ka po ng Diyos ng free will. Ng kusang kaloobang mamili. Ito po, 16:9 ng Kawikaan. Pakinggan niyo. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad. Sino ho ang kumakatha ng ating lakad? Sabi sa Biblia, the heart of a man plans his ways. Sa mga tuwid, ang arkitekto ng ating buhay, tayo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, tapos binigyan tayo ng pamimili. Gusto mong sumama, pwede. Gusto mong bumuti, pwede. Pero hindi ka gagawin ng Diyos na masama. Para si Satanas, Hindi siya ginawang masama ng Diyos. Ang inaasahan ho ng Diyos, parang magulang. Bawa, nagbubuntis pa lang misis mo. Meron ka bang iniisip na yung ipinagbubuntis ng misis mo paglabas mo, walang hiya, pupukin kita sa ulo. Meron bang ganon? Ang isa hong nagmamahal na magulang, buntis pa lang misis niya, hihimas-himas na doon sa tiyan. Sana lalaki. Ang iniisip mo lagi, kung ano yung mabuti para sa iyong anak. Bibili mo na ng akuna, ng duyan, ng baro, bibili mo na.
Wala kang iniisip na yung anak mo na yon sasama, ay papatayin mo. Wala kang iniisip na ganon. Ganon din ho ang Diyos. Nung gawin niya ang tao, ginawa niya out of His love sa kanyang pagmamahal. Pero binigyan niya tayo ng pamimili. The right to choose between good and evil. Binigyan tayo ng freedom to choose. Kaya kung sasama ka, hindi po ang Diyos ang may gawa nung ikaw ay sumama, ikaw ang may kagagawa nun. Dahil pinamili ka ng Diyos eh. Kaya, mababasa sa Biblia, nung ang tao'y gumawa ng masama, nagsisi ang Diyos. Dahil hindi niya inaasahan sa taong gagawa siya ng masama. Pero pag sinabi natin, alam ikaw ng Diyos lahat ng mangyayari, pati yung paggawa mo ng masama, alam ng Diyos yun. Ba't ka pa niya ginawa? Alam niya na palang gagawa ka ng masama. Hindi yung ganon. Sabi nga ng Diyos, hindi niya nga alam na iba, yung mga tao, ganun kasama lalabas eh. Pakinggan nyo. 7:31 ng... At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topit na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko inyuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Sabi ng Diyos, sinulog nila yung kanilang anak na lalaki at babae, inialay nila sa Diyos-Diyusan. Na yun, ginawa nila na yun, na napakasama. Biro mo, anak mo, sunugin mo. Kayo ba magagawa niyo sunugin ng anak niyo? Palagay ko, hindi. Pero itong mga taong itong masasama, yung kanilang anak sinulog. Inialay sa Diyos-Diyusan. Sabi ng Diyos, hindi ko naman inutos sa kanilang gawin yon, ni pumasok man sa aking kaisipan. Hindi mo pala iniisip ng Diyos gagawin nila yun eh. Alam ba ng Diyos yung ginawa nila na yun? Ginawa nila yon dahil sila'y nagpakasama. Pero hindi inisip ng Diyos na gagawin nila yun eh. Kung hindi niya inisip, alam ba niya yun? Hindi po ganon. Kaya, lalabas nga, kung alam ng Diyos lahat ng bagay, pati gagawin mo, lalabas, pinaglalaroan niya lang tayo. Pero hindi ho ganon ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Binigyan tayo ng karapatang mamili, sumunod o sumuway. Pagka sinunod mo siya, magiging dapat ka. Pag sinuway mo siya, paparusahan ka niya. Naniniwala ba kayo may mga taong paparusahan ng Diyos? Kung tayo pinaglalaruan lang ng Diyos, tapos paparusahan tayo, lalabas namang walang katwiran yung Diyos na yun, ano? Hindi yung ganun ang Diyos na nasa Biblia. Ang Diyos na nasa Biblia, Diyos ng hustisya, Diyos ng katarungan, Diyos ng mapagmahal. Kaya kung paparusahan ka man niya, dahil ikaw ang may kagagawa ng pagsama mo. Kasi kung yung pagsama mo, alam niya na, tapos ginawa ka pa niya, tapos paparusahan ka niya, hindi naman yata matwid yun, unfair yun. Kaya tayo paparusahan ng Diyos, kasi ang nangangargo sa ating gawa tayo, dahil meron tayong kalayaan pumili. 30. Pakinggan niyo po sa Deuteronomio, ganito ating mababasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng pamimilian eh. Nilagay ko sa harap mo ang buhay, ang kamatayan, ang pagpapala, ang sumpa. Kaya bahala kang mamili. Kung gusto mo, piliin mo ang buhay at mabubuhay ka. Kaya, we can choose. Meron tayong freedom of choice. Kaya, pag halimbawa, sumama ang tao, hindi ho kagagawan ng Diyos yung pagsama mo, kagagawan mo yun. You know? Pero yung taong masama, kung yun ay magpapakabuti, kagagawan ho ng Diyos, tutulungan siya para siya bumuti. Pero kung gusto mo magpakasama, po pwede rin. 22. Pakinggan. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Yan ho ang kalooban ng Diyos. Let those who are filthy to be filthy still. Bayaang ang marumi magpakarumi pa, ang matwid magpakatuwid pa,
ang banal magpakabanal pa. Naglalarawan po ang talatang ito ng pamimili para sa tao. Hindi ka idinidestino ng Diyos kung saan, kundi gusto niya mapabuti ka. Pero meron kang karapatan, meron kang kalayaang pumili. Kung gusto mong magpakasama, pwede rin. Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos na robot eh. Binigyan tayo ng pamimili. Kaya kung meron sumasama, ikaw ang mananagot sa Diyos noon. Kung meron naman bumubuti, dahil nagustuhan mo sumunod sa Diyos, kaya ka bumuti, gagantimpalaan ka ng Diyos. Yan po ang buhay dito sa mundo. Pero para sabihin tayo, pinaglalaroan ng Diyos, sira ulong may sabi nun. Sira ulong may sabi nun. Hindi yung totoo yun. Okay, marami po salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.